Ang unang Wednesday ng buwan ng Marso. Tama po ba? Kaya kung makukumpleto mo ang araw, ang buwan na ito, na ikaw ay nagpapatuloy na sumasama sa ating mga gawain, ang sabi ng Diyos, blessed are those who hear the word of God. Amen po ba mga kapatid? Tunay na pinagpala na tayo ng ating Panginoon. So, bago po tayo tuloy ang magsimula, ay magbibigay lang po ako ng ilang mga announcement as always. No? So, tayo po ay mag-silent muna ng ating mga cellphone for a while. Yan. And also, don't forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo. Amen po ba mga kapatid? May dala po ba kayo? Yan, sana mayroon. No? Also, don't forget to invest and invite. Yan, sapagkat mahalaga po ito. Ito po yung ating reward sa Panginoon if we can bring a loved one or a friend sa ating Diyos na buhay. A family, perhaps, or a friend. Alright? And kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po ba? Just say it every day sapagkat ito po ay pagpapala sa ating spirit, soul, and body. No? Lahat po yan, dinideklara natin para balanse ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, today or tonight, let me begin again with our theme entitled, The Most Powerful and Effective Prayer God Cannot Refuse to Answer. Part number, anong part na po? 10, no? Napakalayo na natin. Presenting your reasons and winning your case before God. Nagbago na po ba ang inyong mga pananalangin? Amen po ba? Sabi ng Isaiah 1:18, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. At ang Hebrew word ng salitang let us reason together ay ano po? Yakak. Sabi nga ulit natin yakak. Yan. Kaya natin inuulit for repetition is for mastery. Amen po ba? Para mamakat sa ating puso't isipan. Yakak means to argue and decide together. Amen po ba mga kapatid? So ito po ay nakipagkatwiranan tayo sa harap ng Diyos. Sabi po ng isang quote, communication is the ano daw? Lifeblood of any relationship. Sabi nga natin, lifeblood. Yan, buhay, no? Kasi po, pag hindi nag-uusap, hindi po nagyayakak, no? Hindi po magkakaroon ng linaw ang anumang misunderstanding, kung meron mang gusot sa relasyon, or meron mang miscommunication. So, dapat pag-usapan. Hindi po yan nakukuha sa pakiramdaman lang. Amen po ba mga kapatid? Kung wala pong communication, ano pong mangyayari sa isang relationship? Sabi diyan, mamamatay because it is a lifeblood. Amen po ba mga kapatid? So, ang tanong, kailangan bang mag-usap? Ang sagot ay yes, para makapag-ayos, makapaglinawan, makapagpaliwanag, at mabuhay muli ang nasirang relasyon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Proposition, sabi po rito, every Christian can present their reasons and win their case before God. No? So tandaan nyo po, kapag marunong na kayong mag-reason out, mga tuwiran sa harap ng Diyos, mamaya ipapakita ko po sa inyo na kapag marunong kang mga tuwiran, talagang makukuha mo yung prayer request. Can you hear amen? Amen. So, there are 7 ways to present our case or prayer with God. And natapos na po tayo sa unang 3. Ang pang-apat po ay ano ulit? Build your reasons based on the fact that you are what? God's children. Anak ba tayo ng Diyos? Amen. So kung anak ka ng Diyos, kaya mong humingi sa iyong Ama sa Langit. May kilala ba kayong mga bata na entitled or privileged? Meron ba kayong mga kilalang ganon? Yung bang tipong asikasong-asikaso siya, hindi mo siya masaway, hindi mo siya mapahindian, puro sige lang, sige. Bakit? Kasi anak ni ganito, ni ganyan. Anak siya ng mayaman o kaya ng makapangyarihan. Are you with me mga kapatid? So those are some of the benefits na pwedeng magawa ng isang bata kapag siya po ay anak ng isang maimpluwensyang tao. Kapag makapangyarihan o mayaman si mama at si papa, gagalang din ang bata na yan. Can you hear amen?
Tama po ba mga kapatid? That is why children should be thankful to their parents. Totoo ba yan? Dapat ba ang mga anak mapagpasalamat sa magulang? Oo, kasi sila yung nagbibigay sa inyo ng masarap na ulam, magandang bahay. Yung iba nakatira sa mansyon, yung iba po ay nakatira sa condominium, yung iba po ay malalaki ang lupain, tama ba? Yung iba po ay nakakapasyal sa Bora, sa Disneyland, nabibili ang gusto, nagiging maayos ang pagpapalaki sa bata. Amen po ba? Yung attitude ng bata ay nagiging maganda rin. Ang ugali niya ay hindi bastos o hindi siya spoiled brat. Amen po ba mga kapatid? Kayo po ba masaya kasi pinalaki kayo ng maayos ng iyong magulang? Amen. Or kung wala namang mga material na bagay na kayang ibigay ang magulang natin, higit sa lahat, busog naman tayo sa pagmamahal at sa aruga ng magulang natin. Amen po ba? Yung iba nga naghahanap ng magulang ikaw meron na. Tama ba mga kapatid? Amen. So sabi dyan, next, we Christians should know our rights and privileges as God's children. No? So, ibig sabihin po nito, hindi mo lang dapat alam ang iyong mga rights and privileges bilang anak, kundi alam mo din ang iyong responsibility. Sabi mo nga responsibility. Yan. Kasi yung iba kapag hihingi sa nanay, sabi ko nakaraan, di ba? Galit pa. Akala mo may pinatago, no? Pero pag pinaghugas mo ng pinggan, nagagalit, ayaw. Kaya pinaglalaba mo ng kanyang uniforme. That is why we need to educate our kids, our children, that sabi nga ng isang superhero, great power comes what? Great responsibility. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi po yan ni Pete Parker, si Spider-Man, no? Great power comes great responsibility. Kaya hindi pwedeng puro lang privilege, hindi puro power lang. Dapat po, be responsible. Sabi sa katabi, be responsible. Yan, thank you po. John chapter 1 verse 12, look at this. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, ano pong sabi? He gave the right, no, to become children of God. Sino po nakakaalala ng Greek word ng salitang right or power? It means in Greek, exousia. Sabi nga natin, exousia. Yan. It is the delegated influence, given or passed on influence, authority, and privileges. What else? Power. No? Kaya tingnan nyo po, pag sinabing binigyan ka ng Diyos ng exousia, ng kapangyarihan, hindi lamang po yan puro privileges. Ano pong sabi ng definition? Meron niyang kasamang ano po? Responsibility. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi kapag may power and authority ka na, dapat meron ka ring pananagutan. Tama po ba mga kapatid? Or else, pag hindi mo ginawa yon, lalaki kang corrupt, no? Lalaki kang spoiled brat, at magiging abusado ka. Can you hear amen? Kaya yung mga bata na nagwawala, gusto ko nito. Kasi nga, masyado namang napabayaan ang kanyang mga privileges sa kanya. Next, sabi po rito, you cannot claim God's words if you are what? A fake child of God. Sapagkat ang may karapatan lamang ay sino po? Ang mga anak ng Diyos. Kaya kung hindi ka anak, peke kang anak, may karapatan ka ba? Wala. Amen po mga kapatid? Dapat tunay tayo, sabi ng John 1:12. At hindi mo mapipeke ang Diyos. Sabi sa katabi, hindi mo mapipeke ang Diyos. Amen? Tingnan niyo po yung picture na to. Alin po ba dyan ang peke? Yan. Yung po bang nasa taas o yung nasa baba? Obviously, alam naman natin sapagkat nakakahawak naman tayo ng 500. Amen po mga kapatid? Kaya hindi mo kayang pekein ang Diyos. Can you hear amen? Amen. Next, you should know your rights, power, and authority and privileges because, sabi dyan, the devil cannot stop you in going to heaven. Yes, pupunta ka sa langit, walang problema, but he will do everything to stop the heaven from going to you. Yung mga blessing na dapat para sa iyo ay pinipigil ni Satanas sapagkat hindi mo alam ang iyong mga karapatan. Can you hear amen? Amen po ba? Bawa, may sakit ka. Sabi mo, hindi, intayin ko si pastor sa linggo, tsaka niya ako pagpipray. Lunes pa lang. Linggo ka pa magpapapray, isang linggo kang masakit ang may sakit. Samantalang mamaya, papakita ko po sa inyo na kapag ni-request mo sa Lord na pagalingin ka at ito'y marubdob na paghingi, ibibigay po niya. Can you hear amen?
Amen po ba? So if you don't know your rights, Satan will delay your blessing. Satan will outwit you out of your ignorance and awareness and unfamiliar with the Word of God. Kaya dapat kabisado mong salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? So ang tanong natin, 1 million question, how do we become child of God? Gusto niyo po bang maging anak ng Diyos? O gusto niyo ibalik na? No? So, paano? Ang sagot natin, through spiritual adoption. Pagkupkop o pag-aampon ng spiritual. Hindi po natural na kapanganakan, yung nasa lying in pa, ganon, or sa hospital. No, it is the spiritual birth or adoption. Ephesians chapter 1 verse 5, sabi po rito, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Kaya tingnan niyo po, pansinin niyo po yan. Yung adoption ay predestined. Sabi nga po natin, predestined. Yan, ibig sabihin po, nakapasya na. No? Pinagpasyahan na ng Diyos na gawin kang anak, hindi ka pa man pinapanganak. Amen po ba? So anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, it's up to you kung gusto mo bang maging anak ng Diyos o hindi. Amen po mga kapatid? Tatanungin ko kayo, gusto niyo bang maging anak ng Diyos? Okay ba sa inyo yung mga pataas-taas ang kamay? Medyo nag-i-spend ng time sa church? Nagbibigay sa gawain? Gusto niyo po ba yon? Ngayon, kung hindi mo gusto yon, it's up to you. It is your choice. Can you hear amen? Sapagkat di ka naman pipilitin ng Diyos. Pero sabi dyan, it is predestined. No? Itinalaga na ng Diyos na ikaw po ay kupkupin ng ating Panginoon. Romans 8:15-16. Look at this. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. But you received the spirit of, ano po yan? Sonship. Sabi nga natin, sonship. Thank you so much. It means, in King James, adoption. And by Him, we cry. Tumatawag tayo ng Abba. Ano po yung Abba? Father. 16, the Spirit, the Holy Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. No? Papaalala sa iyo lagi ng Holy Spirit. Baka nakakalimot ka. Tama ba mga kapatid? The Holy Spirit, the Spirit testifies, speaks, talks to your spirit that you are God's children. Can I hear amen? Amen. Last time, we discussed the sonship or yung pagiging anak. At pinakita ko nga po, dalawa po yan. Merong nag-iisa at bugtong na anak ang Diyos. Sino po siya? Si Jesus. Very good. Siya po ang only begotten Son. At meron naman po siyang iba pang mga anak. Sino po yon? Yung adopted sons of God niya. Ito po ay walang iba kundi ang tao. So tayo po yon. We can become possibly sons and daughters of God through spiritual adoption. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya pa may nagsabi, ikaw ba, anak ka ng Diyos? Ang sama ng buhay mo. Sasabihin mo, yes, unti-unti akong binabago ng Diyos and I am a work in progress. Kita mo, nagbago na ako. Can you hear amen? So, ikaw ay kinupkup na at ang iyong naging palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos ay na-born again ang iyong spirito. Can you hear amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So, what are the benefits? Ito po yung ating na-discuss last time. The benefits of being a child of God. Number 1, ano po yun? We are heir. Sabi nga natin, heir. Tagapagmana. Amen po mga kapatid? Basahin nyo na lang sa Romans 8:17. Pangalawa, we are untouchable. Sabi nga natin, untouchable. Hindi ka makakanti. 1 John 5:18. And now, ang ikatlo po na benefit or pakinabang natin, ito yung maganda. Everybody, number 3, we are entitled for healing, no? Entitled ka. Pag sinabi pong entitled, ikaw po ay eligible, no? Ikaw ay authorized, lalo na sa spiritual or divine healing. Sapagkat ang spiritual healing po ay ang highest healing na pwedeng matanggap ng isang tao. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ng iba, bakit pinakamataas ang spiritual healing? Sapagkat ang doktor, kaya kanyang gamutin. Lahat ng doktor kaya kanyang gamutin physically. Can you hear amen?
Pero ang Diyos lang ang may kayang gumamot sa'yo spiritually. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya ito po isa sa entitlement ng mga anak ng Diyos. Pag entitled ka, tingin po kayo sa akin, hindi mo kailangang humingi. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo na kailangang magpaalam. Ano lang ang gagawin mo? Claim it. Just claim it and it will be yours. Amen po mga kapatid? Amen. Sapagkat ikaw nga ay anak ng Diyos. In the New Testament, next po. In the New Testament Bible, healing is called what? Children's bread. Sabi nga natin, children's bread. Yan, nakasulat po yan sa Mark 15 and Mark 7:24. Mamaya babasahin natin. This is about the story of the Syrophoenician woman or the Canaanite woman. Actually, ang babaeng ito, hindi siya Hudyo. No? Siya po ay isang Gentile or Hintil. Pero pinaburan po siya ng Panginoon sapagkat nakita ng Diyos ang kanyang malaking pananampalataya. So pag sinabing Gentile, you are not considered na anak ng Diyos. Can you hear, amen? Tayo po yun, mga Pilipino, mga ibang lahi, basta hindi Hudyo. Hintil po yun at hindi sila anak ng Diyos. Tama ba? Buti na lamang po, naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Can you hear, amen? So, sabi ni Jesus, nagbigay siya ng isang metaphor o pagsasalarawan, bread is equal to ano? Healing. Sabi nga natin, healing. No? Take note po, no? Yung bread po dito is only for God's children. Yung tinapay na ibinibigay ng Diyos, hinahain ng Diyos, yung kagalingan na ipinagkakalob ng Diyos sa lahat ng tao ay para lamang sa kanino? Sa mga anak. So dapat sigurado ka na anak ka ng Diyos. Ikaw ba'y siguradong anak ng Diyos? Amen po ba? If you are sure that you are sons and daughters of God, you have the privilege of getting free and instant and permanent healing. Amen po ba mga kapatid? So, alam niyo po ba, did you know na gusto ko ng Diyos na yumaman? Gusto niyo po bang yumaman? Kasi ang Diyos gusto kanyang yumaman. Bakit? Hindi ka na bili ng gamot. Hindi ka na magpapacheck up lagi sa hospital. Hindi ka na titingin ng mga espesyalistang doktor. Amen po mga kapatid? Sige sabihin, maiipon mo ang iyong pera. Malaking bagay pa pag naipon mo ang iyong pera. Magkano ang check up ngayon kahit sa barangay? Medyo malaki, no? 500, 300, 200. Sayang, pambili na ng ulam yon. Amen po ba? Gusto ka ng Diyos na yumaman at gusto rin ng Diyos na ikaw ay lumusog. Bakit? Kasi hindi ka na nga bibili ng gamot, yung pera, pambili mo na lang ng pagkain. Amen po mga kapatid? Vitamins, hindi gamot. Are you with me mga kapatid? Kaya kalooban ng Diyos na tayo po ay pagalingin niya. Can you hear? Amen. Amen. Matthew 15:22-26. Ito po yung story ng Canaanite woman. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out. Ito pang sigaw niya, Lord, Son of David. Ano sabi? Have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. 23, Jesus did not answer a word. Tingnan niyo po yan. Hindi niya pinansin yung babae. Hindi siya sumagot, hindi siya umimik. Jesus did not answer a word. So, his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. No? Sabi ng mga alagad niya, palayasin na natin yan, paalisin na natin yan kasi nag-iingay at nagkakaroon ng iskandalo. Kasi hindi siya pinapansin ni Jesus. Verse 24, next po. 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. 25, the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Amen po ba? So sumagot na si Jesus. Sabi niya, ako'y pinadala para lamang only for the lost sheep of Israel, mga Hudyo. Hindi para sa mga hintil kagaya natin. Malinaw po ba yung mga kapatid? Verse 26, look at this. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. No? So dito po sa verse 26, may metaphor na ginamit, dalawa.
yung children's bread, ang ibig sabihin nito ay ano? Yung pong healing of the Jews. Kagalingan ng mga Hudyo, mga bayang pinili, mga anak ng Diyos. Amen po mga kapatid. Yun namang dogs, they are the Gentiles. Pero mo, ang tingin sa atin, hindi tao dogs. Amen po ba? At yung mga anak ng Diyos, tao talaga yon na anak ng Diyos pa. Are you with me mga kapatid? Kaya napakababa ng distansya ng anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos, sa Christian, sa hindi Christian, sa unbeliever, sa hindi sa unbeliever. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya marami ang nagnanais na maging anak ng isang mayaman, anak ng isang hari, anak ng isang makapangyarihang presidente, pero higit sa lahat, dapat mas ninanais mo na maging anak ka ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi hindi dog ang tingin sa'yo ng Diyos, anak ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, dito po, yung babae, dog. She is a Gentile. Pero, ang inilaban po niya ay kagalingan ng anak niya, hindi para sa kanya. Maliwanag po ba mga kapatid? Hindi para sa kanya yung kagalingan. At alam niyo po, nung ina-analyze ko, sabi ko, nakita marahil ni Lord, no? Itong magulang na to, nagpupumilit na gumaling yung kanyang anak. Nandito po yung mga kapatid. Now, how much more ang Ama natin sa langit ay gusto ka rin gumaling? Gusto po bang gumaling ka ng Diyos? O gusto niya, sige, bahala ka diyang gumapang sa sakit. Ganun bang Diyos natin? Hindi po. Kung ang mga magulang natin sa lupa, gusto na gumaling ang kanyang mga anak, ayaw niya ng may mga sakit karamdaman, si Lord lalo, ang Diyos natin, ayaw niya na magkasakit ka. Kaya lahat ng sakit na mayroon ka, itaboy mo yan. Sabi sa katabi, itaboy mo yan. Palayasin mo yan. Huwag mong alagaan yan. Can you hear amen? Iba kasi inaalagaan. Huwag kang umalis, mawawalang sustento. Andiyan po kayo mga kapatid? Hello? Are you with me mga kapatid? Gusto ka bang gumaling ng Diyos? Gustong gusto. Ang sagot, gustong gusto. Tingnan nyo po. Luke 5 verse 12. One time, Jesus was in a town where a very sick man lived. No? May sakit na lalaki. This man was covered with leprosy. Meron po siyang ketong. When the man saw Jesus, he bowed before Jesus and ano? Begged him. Nagmakaawa siya. Sabi niya, Lord, you have the power to heal me if you want. No? Sabi niya, Panginoon, meron kang kapangyarihan na pagalingin ako kung gusto mo. Oh, ano sabi ni Lord Jesus? 13, Jesus said, I want to heal you. No? Parang tayo yun no? Lord, gusto kong gumaling, atin ako ng church. Gusto mo ba? Sabi ni Lord, Gani, I want to heal you. Be healed. Amen po mga kapatid? Then he touched the man and immediately, look at that, instant, immediately the leprosy disappeared. Wow. Miracle. Amen po mga kapatid? Milagro. Hindi ka paniwala. Therefore, if you are a daughter or son of God, it is your right to get healed. Amen po ba? All you have to do is make sure na ikaw nga ay anak ng Diyos. Sigurado ka bang anak ka ng Diyos? Pumalakpak nga po ang lahat ng tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Amen po mga kapatid? So yung kwento na susundan nyo po ba? O, sabi ng babae, umamin siya. Opo Lord, aso kami. Aw, aw, aw. Sabi niya, tumahol na. Kung wala kaming karapatan sa tinapay, Lord, pwede bang mag-request? Yan ang gusto niyang sabihin. Pwede po ba na kahit yung mga miss, yung mga mumo na nalalaglag, bigyan mo lang yung anak ko at okay na sa amin yun. Yun ang kanyang gustong sabihin. Can you hear amen? Basahin natin. Verse 27, Matthew 15:27. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. No? Sa madaling salita, sabi niya, Lord, marami naman pong nasasayang na mga tinapay sa mesa para sa mga anak mo. Yung mga miss na nalalaglag,
Pwede ba para na lang sa anak ko yon? Andiyan po ba yung mga kapatid? Yan ang kanyang pakiusap. Yung nalalaglag, baka pwede po na makahingi kahit konti lang. Pero hindi siya anak ng Diyos ha, hintil kasi siya, kaya nakikiusap siya. Brothers and sisters, maganda makita po natin ito. Ang babaeng ito, marunong mga tuwiran sa Diyos, hindi pa siya anak ha. Hello, nandiyan po pa yung kapatid. Hello, kaya naman dahil marunong siyang mga tuwiran, ano nangyari? Tingnan niyo po, napagbigyan ang kanyang prayer request. Palapakan naman natin ang Diyos. O ito, verse 28. Then Jesus answered, "Woman, you have great faith." Ang laki ng pananampalataya mo. Your request is granted. Look at the response and result. Her daughter was healed from that very hour. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa makalawa, that very hour. Kung anak niya nasa bahay siguro, nung sinabi ng Lord na, "Woman, you have a great faith," yung anak niya kagad tumayo na at siya'y magaling na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Mayroong yung exclamation point, yung sinabi niyang, "Woman, you have a great faith." No? Sa mga English na composition ng mga sentences, pag may exclamation, ibig sabihin nito, na-surprise, nagulat, no? Namangha, no? Si Lord, natuwa siya doon sa babae. Parang ang gusto niyang sabihin sa babae ganito, "Iha, babae, alam mo, daig mo pa yung anak ko na si magbanggit na kayo ng pangalan. Etong anak ko na to, pag may sakit, inom agad. Pag may sakit, check up agad. No? Pero ikaw, ang laki ng faith mo. Hinanap mo pa ako at hiningan mo ng kagalingan ang iyong anak kahit hindi ka anak." Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, makikita natin dito na ang ating Panginoon gustong-gusto tayo na gumaling. Kaya gusto niya rin tayong gawing anak. Can you hear amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yung iba, sige, okay lang naman magpa-check up sapagkat mayroon kayong mga health card, binabayaran nyo yan. Pero pag inaalagaan nyo lang yung sakit na yan, di taon-taon din kayo nagkakasakit. Andiyan po ba yung mga kapatid? Ako po, si Pastor Gani, mula po noon hanggang sa ngayon, hindi naman po ako nagkakasakit na na-hospital talaga. One time, na-hospital po ako, food poison. Kasi sirang mantika yung aking nagamit nung ako po nagdo-dorm, nag-work pa doon sa aming engineering department. No? Pero hindi po ako na-hospital. Maliban na lang talaga kung talagang sobrang pagod siguro o sobrang problemado na at hindi na makaya ng physical na pangangatawan. Can you hear amen? So, ibig sabihin nun, kung hindi ka na-hospital, magkano pa hospital ngayon? 10,000, 20,000. Pag malalala pa yung sakit mo, baka hindi ka makalabas ng 50,000. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Pambili mo na ng motor yun. Nandiyan po ba kayo? Sayang naman. Are you with me mga kapatid? Kaya kung meron kang great faith o pananampalataya, brothers and sisters, para sa'yo ang request na yung hinihingi sa ating Panginoon. Shout amen. Amen. Now, what is the idea? Ito mong babae na ito, tingin po kayo sa akin, ang hinihingi lang niya miss, mumo. Yung mga maliliit, yung nalaglag na, hindi mo naman kakainin. Amen po mga kapatid? At gumaling ba ang kanyang anak? Gumaling. Ito po, tingnan nyo. How much more ang mga anak ng Diyos pag buong tinapay ang binigay sa'yo. Lahat ng sakit karamdaman mo ay tunay na pinagaling na ng ating Panginoon. Can you amen? Sayang yung tinapay. Are you with me mga kapatid? Hello, healing is the children's bread. Amen po mga kapatid? Ang kailangan mo lang dito, kainin, tanggapin mo ito, no? I-enjoy mo para wala ka ng sakit karamdaman ngayong taon na 2024. Shout amen. Pumalakpak ang ayaw magkasakit ngayong taon na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Are you with me mga kapatid? Amen. No? So, gagaling ka ayon sa laki ng iyong pananampalataya. Pag malaki, tulad ng babae, instant. Ngayon din, paglabas mo, wala ka ng sakit at karamdaman. Kahit magpa-check up ka pa. Bakit? Ang laki ng iyong pananampalataya. Are you with me mga kapatid? Kaya po yung mga pastors, pag naturuan po ang mga membro nila, na ang bawat membro pala ay merong karapatan na gumaling, you are entitled for healing, dadali po ang buhay namin. Bakit?
hindi na namin kayo pagpipray isa-isa, at mas marami kaming magagawa na iba pang bagay para sa ministry. Are you with me, mga kapatid? At kayo rin, hindi mahihirapan kasi hindi mo nahihintayin si pastor na dumating. Ikaw mismo, idadantay mo lang kamay mo, ipapatong mo lang ang kamay mo, at ipanalangin mo, i-rebuke mo ang sakit karamdaman, palayasin mo, at hindi yan mananatili sa iyong katawan, ikaw nga ay tunay na magaling na. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya lang, ang dapat na trabahuhin ng pastor, siguraduhin niya na anak nga kayo ng Diyos. Anak ba kayo ng Diyos? Andiyan po ba yung kapatid? Amen? Sino po sa inyo, ang halimbawa lang ay mamatay ngayon, sa langit ba siya pupunta? Sino dito? Taas nga ang kamay. Kitang-kita ng Diyos yan. Yung iba, paano kayo? Ayan na nga bang, yun ang problema ng pastor. Kayo ba'y sigurado na kayo ay ligtas na? Amen. Sapagat pag ligtas ka na, mamaya papakita ko sa inyo, ikaw ay tunay na rin na magaling. Can you hear amen? I-rebuke mo lang ang sakit at karamdaman na yan. Amen po mga kapatid? But if all the members are aware, they know that they are entitled for the healing coming from Jesus, no? Ikaw ay yayaman, ikaw ay aasenso, marami kang maiipon na pera. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi yung iba naniniwala tayo sa medical healing. Lagi kong sinasabi yan, amen? May kilala tayong mga doktor, may mga kaibigan tayong doktor, nagpapa-check up tayo, yes. Pero salamat na lang, mayroong mga doktor. Kasi maraming mga Kristiyano ang mabababang pananampalataya at walang pananampalataya. Pag may sakit, inom. Pag may sakit, check up. Pera ang pinapagana. Andiyan po yung mga kapatid. Buti na lang merong medical healing. Brothers and sisters, receive your healing without even someone laying hands on you. Gagaling ka. Sabi sa katabi, gagaling ka. Kasi ang power wala sa pastor. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos na nagpapagaling at ikaw ay anak ng Diyos. Shout amen. Sabi naman iba, masyadong sampalataya kay pastor, kaya ang sumikat si pastor, hindi si Lord. Ano po ba yung mga kapatid? Kaya mong gumaling sapagat anak ka ng Diyos. Amen? Tanong, are you a child of God? Anak ka ba ng Diyos? Sure ka ba? Sure na yan. Bakit? Tingnan nyo po ito. Next, healing is called children's bread. Anong gagawin? Come and eat your bread of healing at the Lord's table. No? Lumapit ka, kainin mo ang alin? Yung tinapay na buo sa mesa sa hapagkainan ng iyong Ama sa langit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Hindi po yan makukuha sa butika o kaya sa mga fake healers o kaya sa kanino mang tao. Sapagat kahit doktor nga nangangailangan ng kapwa-doktor. Tama ba mga kapatid? Amen? So, may kailangan na mayroong titingin din sa kanya. Brothers and sisters, yung healing bread or yung children's bread, makikita lang natin yan sa mesa, sa hapag ng ating Panginoon. At ito'y hinahain para lamang sa mga anak. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Para sa iyong tinapay. Amen mga kapatid? So, question. Next, how to secure your salvation? Sigurado ka ba na ligtas ka na? So, papaanong paraan? Number 1, everybody, let's secure this. Salvation by grace through faith in Jesus. Amen po mga kapatid? Kasi turo tayo ng sonship. Turo tayo ng divine healing. Ang problema, hindi pa pala siya anak ng Diyos. So, mababaliwala lang ang pagpapala ng Diyos. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen po ba? Kahit pa hindi yan, kahit ipag-pray mo pa ng ipag-pray yung tao na yan, dali mo nang dalhin dito sa church. Kung hindi naman siya siguradong tagalangit, sayang ang panalangin. Amen po ba? Bakit? Magdududa kasi siya. Sabi, ano ba yun? Pinag-pray lang ako, magaling na ako. Hindi, gusto ko ng sakit. No? So, ganun ang mangyayari sa kanya. At ang duda po ay kalaban ng pananampalataya. Doubt is the enemy of faith. Tama ba? Amen po ba? Amen. Kaya nga po, ang ibinibigay sa atin ng Lord ay childlike faith. Sabi nga natin, childlike faith. No? Pananampalataya ng isang bata. Bakit kaya childlike faith? Sabi niyo po sa akin, bakit? Kasi ang mga bata ay madaling maniwala. Sa palasak na salita, mauto. Amen po mga kapatid? Inumin mo lang to, magaling ka na mamaya.
Pag may sinabi ka sa kanya, maniniwala kagad siya. Sapagat ang mga bata madaling maniwala and they are good imitators. Amen po ba? Pag sinabi ng tatay nilang magaling na siya, magaling na ako. Amen po ba mga kapatid? Amen. So ang kaligtasan ay galing walang iba kanino? Kay Lord Jesus. Look at this, Matthew 1:21. She will have a son and you will name him, ano daw po yan? Jesus, because he will save his people from their sin. Ang trabaho ni Jesus, iligtas ka. Ang Greek word ng salitang save ay ano po? Next, sodso. Sabihin nga natin, sodso. Ayan. Anong ibig sabihin? To save, ano pa? That is deliver, to protect, no? Ingatan ka, to heal, ano pa? Preserve, make whole, gumaling, no? Umayos. Amen po ba mga kapatid? Kaya tingnan nyo po yan. Kapag ikaw ay ligtas, hindi mo pwedeng lampasan ang kagalingan. Amen po mga kapatid? Ikaw ba ligtas na? Kung alam mong ligtas ka, dapat alam mo rin na pinagaling ka na ni Jesus. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kasi yung iba po nagtuturo ng Bible, ng siguradong kaligtasan. Mamaya, biglang may magtanong sa'yo, ikaw ba brother? Ikaw ba pastor? Ligtas ka na? Ano sasagot mo? Ikaw, ligtas ka na ba? Amen. No? O, baka sabihin na iba, nako, hindi ko alam. No? Ikaw ba pastor, pag may sakit ka, no? Sinong doktor na tinatawagan mo? Si Dr. Kwak-Kwak o si Dr. Jesus? No? Si Dr. Jesus. Amen po mga kapatid? Amen. Kasi alam natin na kapag sure na ligtas ka, hindi mo pagdududahan ang kompleto at instant healing na galing kay Kristo gamit ang ating pananampalataya. Shout amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay naligtas lamang sa biyaya, kaya siguradong ligtas tayo. Amen po ba? Wala ka pang ginagawa. Ephesians 2, verse 8 to 9. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, regalo, not by works, so that no one can boast. What is your faith? Ano bang iyong pananampalataya? Ikaw ba'y nananampalataya na pupunta ka sa langit? Na kapag pumikit ng iyong mata, nagpantay ang iyong mga paa, ikaw ay uuwi sa langit? Then so be it. Amen po ba? You will be saved. Jesus reveals the secret on how to become a child of God. John chapter 3, verse 6 to 7. Ito po ang sekreto. Flesh gives birth to flesh, laman sa laman, but the Spirit, Holy Spirit, gives birth to spirit. 7, everybody. You should not be surprised at my saying. Ano sabi ni Jesus? You must be born again. Amen? Amen po ba? Dalawang kapanganakan ang meron dito. Natural, flesh, and spiritual. So, hindi naman flesh ang dapat ipanganak kasi matanda na. Anong dapat ipanganak? Ang iyong spirito. That is your second birthday. Amen po ba mga kapatid? So, ang tawag po natin dyan ay ito. Next. Born twice, die once. Amen po ba? Kung nais mong maging anak ng Diyos, dapat spiritually ipanganak kang uli. You need to be born again. Sabi nga natin, born again. Sa Tagalog ay ulit, no? Isang beses pa na ipapanganak ka. Born again. Ipanganak ka pang muli. Amen po ba mga kapatid? And this is not a suggestion, it is not an option, it is a command. Utos po ito. Sabihin sa katabi, utos. Sinong nagutos? Si Lord. Kaya kapag sinunod mo ang utos ng Panginoon, then ikaw nga ay karapat-dapat sa kaligtasan at kagalingan na bigay ng Panginoon. Ano ulit ang sabi dyan? You must be born again. Born twice, die once. Amen? Ikaw ba'y pinanganak ng 2 beses? Ako, 2 beses. Nanay ko at nung tumanggap ako kay Jesus. Amen? Pero kung nanay mo lang nagpanganak sa'yo, ay mamamatay ka rin ng 2 beses. Physical at impyerno pa. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Amen. John 1:12. Ano po ang pamamaraan? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name. Ano nangyari? He gave the right, karapatan, to become children
of God. Kaya hindi automatic na lahat ay anak ng Diyos. Maraming sabi mo, anak ako ng Diyos. Well, may dalawang dapat mong bantayan. Ano po yon? Receive and believe. Tingin po kayo sa akin. Hindi porket ako'y pastor, yung anak ko na si Anika, si Kari, automatic na ligtas. Hindi po automatic yon. Sapagkat ang kaligtasan ay ano? Personal. Sabi mo sa tabi mo, personal. Dapat tumanggap ka, you need to receive and accept and believe Jesus para ikaw ay totoong maligtas. Can you hear amen? O bakit? Kasi kami mga magulang, ginagabayan lang namin, mag-church ka, wag ka nga absent, magbigay ka. Gabay lang tayo, pero hindi yun kasiguraduhan kung hindi siya talaga tumanggap sa ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Kaya hindi mo nga madadaya ang Diyos. Kung talagang anak ka ng Diyos, mahal mo ang gawain ng Diyos, mahal mo ang makinig ng salita ng Diyos, at nagbibigay ka sa gawain ng Diyos nang hindi ka nasasaktan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Hindi purti dinala mo sa church, ligtas na. They need to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Are you with me? Amen. Next, number 2. Malapit na po. Assurance of salvation from the Bible. Tatanungin ko kayo, pupunta ka ba sa langit? Bakit? Iyan, no? Tama ang inyong sagot. Pag namatay tayo ngayon, sure ba tayo na ligtas tayo? Pupunta tayo sa langit? Amen po ba? Halimbawa, namatay tayo ngayon. Wala nang knock-knock on the wood to kasi sure ka eh. Pag namatay ka ngayon o mamaya, sigurado ka bang pupunta ka sa langit? Amen. Wala nang knock-knock on the wood. Mangyari na kung mangyayari. Kasi sigurado ka naman. Tama ba mga kapatid? Yes. Ganyan po ang mga anak ng Diyos na totoo. Sigurado sila na kapag sila yung namatay, sa langit sila pupunta. Kaya hindi sila natatakot. Maiiwan ko yung mga milyon ko, okay lang, bahala kayo dyan. Andiyan po ba yung mga kapatid? Mga utang ko, bahala na rin kayo dyan. Diba? Mga gamit ko, bahala na kayo. Pag pira-pirasoy nyo na yan, no? Pamahagi nyo na kung kani-kanino. Bakit? Kasi assurance of salvation. Uuwi din ako sa langit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Paano mo nasabi? Ano ang pruweba mo na ikaw ngay ligtas na at pupunta sa langit? Ito po ang ating pruweba. Proof. Hebrews chapter 9, verse 12. Sulat nyo po yan Itong pinaka-importante sa lahat. Once for all time, He took blood into the most holy place, but not of the blood of goats and calves. He, sino po yun? Si Jesus took His own blood, and with it, look at that, napakaganda. He secured our salvation. Kailan? Forever. Napakagandang basahin yan, lalo na sa NLT. He secured, sigurado, ang iyong kaligtasan. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, forever. Amen po ba mga kapatid? Kaya pag si Jesus ay tinanggap po sa iyong buhay, sigurado na ikaw ay ligtas na. Can you hear amen? Now, ang critical point lang nito ay, naniniwala ka ba na si Jesus ay totoo? Hindi siya katahang isip lang, hindi siya parang Bible character lang. Naniniwala ka ba kay Jesus? Madali namang patotohanan na totoo si Jesus sapagkat nakasama niya at nabanggit ang ilang mga taong personalidad in the history, kagaya ni Julius Caesar. Tama ba? Sabi niya doon sa pera, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nabanggit. Naniniwala ka kay Julius Caesar, kay Jesus, hindi. Kalokohan yon. And also the 4 Roman emperors, si Augustus, Tiberius, Claudius, and Nero. They are mentioned in the New Testament. Mga emperador yan ng Roma. Kilala sila ng tao sa panahon ni Jesus. Andiyan pa si St. Peter. Naniniwala ka kay St. Peter? Hindi yung libingan, yung si Pedro. Si St. Paul. Naniniwala kayo? Kay Mary, kay Virgin Mary, the mother of Jesus. Maraming naniniwala kay Virgin Mary. Amen po mga kapatid? Higit sa lahat, dapat mas maniwala ka na nandyan si Jesus Christ. Can you hear amen? Even in the book of Quran for the Muslim, ang tawag po kay Jesus ay Isa. Amen mga kapatid? Isa. Ako pang pangalan ko, Isa Gani. No? So, just so you know, ang tawag sa kanya ay Prophet of God. No? Kinikilala siya kahit ng ibang mga pananampalataya. Ikaw pa na Kristiyano, dapat kilalanin mo rin si Jesus. Can you hear amen? Amen po ba? So next, sabi rito, God, everybody, pakibasa, God secures our salvation forever. How? By loving us so much and calling us
His children. Amen po ba? Minahal ka ng sobra ng Diyos. Tinawag ka pa niyang anak, hindi ka sinutsutan. Shh, halika rito. Gani, anak ko, halika. Amen? 1 John chapter 3 verse 11, the Father has loved us so much that we are called, ano daw? Children of God. And we really are His children. The reason the people in the world do not know us is that they have not known Him. Paano mo malalaman na kilala mo ang Diyos? Kapag siya ay ano? Kilala mo, tinatawag mong Ama. Amen po mga kapatid? Kayo po ba nag-pray, ang tawag niyo kay Lord ay Father? O God, Diyos ko. Ganun pa rin? Hello? Ang mga unbeliever, ang kanilang ama ay walang iba kundi sino? Si devil. Pero tayong mga anak ng Diyos, ang ating ama ay sino? Ang Diyos na buhay. Tingnan niyo po ito. John 8:42. Jesus said to them, if God really were your Father, you would have loved me. Si Jesus. Because I came from God and now I am here. I did not come on my own authority, but He sent me. 43. Why you do not understand what I say? It is because you cannot bear to listen to my message. Ayaw nila kay Jesus kasi ayaw nila ng katotohanan. Anak ba tayo ng Diyos? Ang salita ng Diyos ba'y katotohanan? Dapat di ka naiinip, dapat mahal mo ang salita ng Diyos. Amen mo ba? Pag ayaw mo, ito pong nangyayari. Verse 44. Next. Everybody, you are the children of your father. Sino yon? The devil. And you want to follow your father's desire. From the very beginning, he was a murderer, mamamatay. And he has never been on the side of truth because there is no truth in him. When he tells a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. 45, but I tell you the truth and that is why you do not believe me. Amen mga kapatid? Si Satanas ay ama ng lahat ng uri ng kasinungalingan. Amen po ba mga kapatid? Amen. So kung tayo po'y mahilig sa katotohanan, mahilig ka sa salita ng Diyos, congratulations sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Pero hindi lamang po dapat mahilig ka sa katotohanan, dapat po ikaw ay hindi rin palaaway, hindi basag ulo. Matthew 5 verse 9. Sabi diyan, blessed, Macarius, are the peacemaker, for they will be called sons of God. Amen po ba? Kapag nakikita nila na hindi ka pala away, ikaw ay mapagmahal sa kapayapaan, matatawag nila, yung tao na yan, anak ng Diyos yan. Kaya amen. Amen. Are you with me mga kapatid? Malapit na po. Next, approach God on the fact that we are His children. Because if God, tingnan niyo po ito, if God is good to all, then He must be so good to His children. Kung ang Diyos nga mabait sa iba Yung Syrophoenician woman, yung Canaanite woman, hindi pa siya anak ng Diyos. Hintil siya. Mabait ng Diyos. So, God must be so good to His children. Amen po mga kapatid? Kung mabait ka sa ibang bata, dapat mas mabait ka sa mga anak mo. Matthew 7:9-11. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya yung humihingi ng tinapay? Anong sagot? Hindi po. 10. Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humingi ng isda? Ang sagot nyo? Hindi rin. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Amen po ba? Matthew 7:7-8. Mabilisan na natin. The last 2 verses. Magsihingi kayo at kayo'y yan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Ang tanong, humihingi ka ba? Yung totoo. Lord, wala na ako, Lord, wala na. Hindi ka naman humihingi. Sapagkat may pangako po yan. Do you pray to God? Talaga man nagpe-pray ka pag may pangangailangan ka? Amen po ba? Sapagkat ito po ang pangako. Kapag ikaw ay humingi, ano sabi? Bibigyan. Pag nagsisihanap ka, ano daw? Makasusumpong. Pag kumakatok ka, ikaw ay
pagbubuksan. Amen po ba mga kapatid? Sa dami ng anak ng Diyos, no? Sa dami ng humihingi sa Kanya, dapat ikaw mismo, personally, ang lumapit kasi ikaw ang may kailangan. Can you hear amen? Amen po ba? Yan no, kumatok, ikaw ay magsihanap, at ikaw ay tumuktok, at ikaw ay makakahanap. Question, next. Do the children inside the house have certain privileges than those outside? Sa Tagalog, yung bang mga anak na nasa bahay lang, nasa loob, ay merong mga benefits, pakinabang, kaysa doon sa mga anak na laging nasa labas? Amen ba? Pag si tatay ay nagdala ng Jollibee, o sinong kakain? Yung mga nasa bahay. Nagpa-milk tea, nagpa-SB, si nanay, sinong kakain? Yung mga nasa, kaya sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Nandito sa bahay ng Diyos ang pagpapala. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Amen po mga kapatid. Example pa, yung mga street children. Pag sila, kunyari, may street children at dumaan sa inyong bahay, pumasok sa bahay nyo, na bukas ng rep, sisitahin mo hindi? Sisitahin mo. Hoy, anak ba kita? Pero pag ang anak mo ay pumunta sa inyong bahay, nagbukas ng rep, sisitahin mo? Hindi. Sige lang anak, kainin mo lahat ng meron dyan. Are you with me? Pag nasa bahay ka ng Diyos, ang lahat ng meron sa Diyos ay mapapasa iyo rin. Shout amen. Amen po ba? Now, next, if you can translate this idea in your relation with God, then you can come to God as your Father and enjoy your rights and privileges as His children. Amen po ba? Kung sa tao nga may pakinabang kapag malapit ka sa tatay mo, lagi kang nasa bahay ng tatay mo. Amen po ba? How much more pag ikaw ay malapit sa Diyos at lagi kang nasa bahay ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last verse na po, sigurado po ito. Sabayan niyo po ako, Matthew 6, 9-13. Everybody, pray like this. Sa mga anak ng Diyos na to Our Father, wow, in heaven, may your name be honored. May your kingdom come soon. May your will be done on earth just as it is in heaven. Amen, mga kapatid? So pag nagpipray ka, ang tawag mo na sa Diyos ay Father, Ama. Amen? Mas maganda, mas personal. Verse 11, give us our food for today and forgive our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. 13, and do not let us yield to temptation, but deliver us from the evil one. May natutunan po ba kayo? Yan ang tunay na panalangin ng anak ng Diyos. Ama, Ama ko sa langit. Amen po mga kapatid? At lahat ng kailangan mo ay pagkakaloob ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Next week po, to be continued, yung number 5, ano po yon? Build your reasons based on the guarantee of God's promises. May pangako bang Diyos sa'yo? Nabasa mo ba sa Bible? Pag-usapan natin, sapagkat pag pinangako ng Diyos, tutuparin niya ito sa kanyang mga anak. Shout amen. So what is our Macarius Challenge? Everybody, know your rights and claim them as God's children. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Dapat siguraduhin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? At dapat alamin mo rin ang iyong mga karapatan. Buklatin mo ang iyong Bible, magbasa ka ng salita ng Diyos, basahin mo ang kanyang mga pangako at utos, at kapag sinunod mo ito, mapapasayo ang lahat ng mayroon ng Ama. Let us pray. Panginoon, salamat po sa matagumpay na pag-aaral ng iyong salita sa oras na ito. Lord, dalangin po namin na patuloy ikaw magbigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng pagpapala na nagmumula po sa inyo, Panginoon. And Lord, dalangin din po namin na i-practice po namin ang aming pagiging anak sa iyo, Panginoon. Sapagkat minsan hindi pa po kami sanay na lumapit po sa inyo, Panginoon. Hindi pa kami sanay na tawagin kang Ama, Ama ko. Kaya, Panginoon, sa bawat araw na kami mananalangin, tulungan mo po kami na maglambing sa iyo. Tawagin ka namin na Daddy, Tatay, Ama, sapagkat iyan po ang nais mo sa amin. At alam namin na ang pinakamasarap pakinggan at katawagan o pangalan na meron ka ay walang iba kundi ang tawagin kang Ama ng iyong mga anak. Sapagkat ibig sabihin nito, natanggap ka namin, Panginoon, for who you are
and for all that you can do and what you have done in our lives. Kaya Father, narito po ang iyong mga anak, nagpupuri, nagpapasalamat, nakikinig ng iyong mga salita, kaya ano man ang kanilang pangangailangan ay ibuhos mo po sa kanilang buhay, sa kanilang hanap buhay, at sa kanilang buong pamilya. Ito po ang aming samot panalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, know your rights and claim them as God's children. To God be the glory. Are you blessed? Super. Sige po, tayo po